Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto ginulat na naman ng mundo. Mensahe matindi pa sa isang bagyo. Paunti-unti, muli na nating nararamdaman yung pagbabalik ng isang Kai Sotto. Bagamat hindi pa siya 100% physically and mentally. Pero yung trabaho niya this past 2 games kontra sa Lebanda Hokkaido. Humakot nga siya ng 34 big points, 25 monster rebounds, 7 assists, and total of 4 blocks sa dalawang laban na yan. Na yung matindi nga dyan, yung 4 na blocks na yan, nakuha niya sa former 3rd pick ng NBA draft na si Jahlil Okafor. At yung talagang di natin masasabing pangkaraniwan si Kai Sotto, itong no jump block niya kay Jahlil Okafor. Na lumalabas nga na parang partida pa yan kasi until now, nasa rehabilitation process pa rin si Kai Sotto. Papaano pa kaya kung wala talagang injury itong si Kai Sotto o talagang magaling na sa kanyang injury? At yung matindi pa rito, na-reach na nga ni Kai Sotto yung 1,000 award points na dapat nakakuha niya na last season ang award na to. Kundi nga lang na-injury itong si Kai Sotto. Pansin na nga rin natin kung paano tumatakbo yung opensa at depensa ng Koshigaya Alpas nung walang Kai Sotto at ngayon nga na merong Kai Sotto. Intimidated na nga silang tumira sa ilalim o nagdadalawang isip sila na baka masupalpal lang sila ni Kai Sotto. Ramdam nga din nila yung presence ni Kai Sotto, both defensive and offensive rebound. Dahil nga matangkad, mas mataas yung percent na makuha ni Kai Sotto yung mga rebounds. At ito pa yung isa pang na-improve ni Kai Sotto ay yung kanyang passing ability as a big man. Nakalkulado at magaganda yung kanyang mga assist na parang hindi naman nawala sa kanya kahit pa siya na-injury. Nakuha na nga rin ni Kai Sotto yung tiwala ni Coach Sansai, ganun din ng kanyang mga teammates. Sa mga dying minutes, crucial play, focal point na nga yung mukha ng isang Kai Sotto.